Minamahal na mga kapatid, not all legal is moral. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat katatapos lamang po ng butuhan tungkol po sa isinusulong na divorce bill sa ating bansa. At pansinin po ninyo, marami ang nagnanais na ito'y maisabatas, pero makita din natin na mas marami ang tumututol dito. Bakit po? Sapagkat hindi pa man po na sasabatas ang divorce bill, ay marami na ang nasisira na buhay ng bawat pamilya, marami na ang nasisira na relasyon ng mga mag-asawa. Lalo na po kapag po ito ay naisabatas na, pag ito ay naisabatas na, siguradong marami ang mga aabuso sa kabanalan ng kasal, sa sanctity of marriage. Hindi pa po ito na isasabatas, ay marami na ang umaabuso dito. Marami na abusado. Bakit? Sabi ng Panginoon, dahil sa katigasan ng ulo. Lagi pinagsisiksikan, wala ba kaming karapatan na sumaya? Wala ba kaming karapatang lumigaya? Hindi na kami magkakaigi ng aking asawa. Kaya kami humantong sa ganitong hiwalayan. Kaya kinakailangan namin ng legal na papel para maiayos ang lahat. Sa totoo lang po, hindi pa ninyo nasusubukan na kayo magkasundo. Hindi pa nga nasusubukan yung ibang paraan. At ang nakikita nilang the best na paraan ay walang iba kundi ang paghihiwalay. Pero sabi sa mabuting balita na ito dapat ang Biblia sana ang ating standard of morality. Ang nangyayari, ang saligang batas ng tao ang ginagawa nating standard. Kagaya sa mabuting balita, mayroong batas na inilagda si Moises, ito'y batas ng tao, hindi batas ng Diyos. At kung tatanungin natin ang Diyos, nating Panginoon Kristo, hindi niya sinusuportahan ang divorce. Sapagkat ibinalik tayo ng ating Panginoong Kristo sa original na estado ng institution of marriage na ang Diyos mismo ang naging sanhi ng kanilang pagsasama. Ang Diyos mismo ang naging sanhi at ang Diyos din ang may karapatan na magbuwag nito. Diyos, hindi tao. Problema sa atin, ang ginagawa nating standard ay hindi na ang banal na kasulatan, kundi yung ating kasiyahan. Depende sa kasiyahan natin kung magpapatuloy pa sa buhay pag-aasawa. Hindi ho ganon sa pasimula. Nilinaw sa atin ng ating Panginoon. Hindi sinusuportahan ng Diyos ang divorce. Ang tao lamang na matitigas ng ulo ang ang nagsusulong nito. Kaya hindi po ako magtataka na kapag po ang divorce bill na ito ay naisa sa batas, naging tuloy ang batas sa Pilipinas, hindi po ako magtataka mismo. Tandaan po ninyo ang aking sasabihin. Magpaparusa ang Diyos. Magbibigay siya ng parusa sa ating bansa. Tandaan po ninyo ang aking sasabihin. Ang Diyos ay magpaparusa. Dahil ang sinasansala natin dito ay hindi ang tao, kundi mismong Diyos. At napakaliwanag po ng sinabi natin Panginoon sa Kristo na hindi yan po pwede. Pero ipagpipilit natin at pagsisiksikan natin ang ating gusto. At malalaman lamang natin mga tao yan kapag po nangyari na. At pag tayo ay nagsisi, wala na. Nangyari na lahat. Naisa batas na. Kaya naman po ganoon na lamang ang pagtutol ng simbahan. Nakakaroon ng rally, kinakausap ang mga representative, kaso may mga representative na napakatitigas din ang ulo. Matagal ng panahon na ito ay turo ng simbahan. At akala lang nila, nasusunod lang yung mga pari, hindi. Kami ay nakikiusap. Hindi kami namin ina-assert. Bakit? Sapagkat alam namin kung ano, yung kami ang daluyan ng mensahe ng Panginoon para sa kung ano ang totoo, sa kung ano ang tama. Bakit hindi ang gawin
na mga representative ng Congress ay gumawa ng mga batas na kung papaano ang mga naghiwalay ay muling pagkasunduin, muling buuhin ang pamilya, muling buuhin ang relasyon. Bakit hindi matukyan nila na gumawa ng batas na mag-aayos ng relasyon ng mag-asawa? Hindi yung tuluyang sisirain ang buhay relasyon ng mag-asawa at ang buhay ng pamilya. Bakit hindi nila matukyan ito? Bakit ang kanilang remedy sa hindi magkaiging relasyon ay paghihiwalay agad? Bakit hindi muna subukan kung paano mag-aayos ang mag-asawa? At kung hindi na magkakaayos, meron tayong batas ng separation, legal separation. Mayroon tayong batas diyan. Pero huwag naman na sana natin pakialaman pa yung institusyon ng Diyos, yung itinatag ng Diyos na kasal. Mayroon na tayong batas tungkol sa legal separation na hindi na magkakaigi talaga ang mag-asawa. Meron tayo dyan. Pero hindi na kinakailangan na yung complete dissolution ng kasal na mismo ang Diyos ang nagtatag. Kung manunod po sa atin ngayon na mga magkahiwalay na mag-asawa, sorry po sa inyong damdamin. Alam ko po na hindi po ito naging madali sa inyo. Marami kayong pinagdaanan. Pero ito naman po ang aking tanong sa inyo. Kumusta po pagkaharap po ninyo ang Diyos kapag kayo ay nagdarasal? Kumusta po kapag one-on-one na kayo ng Diyos? Anong sinasabi sa inyo ng Diyos? Dapat bang humiwalay? Dapat bang tama lang ba ang ginawa ninyo? Kapag kausap na ninyo ng taimtim sa inyong panalangin ng Diyos, masaya ka ba? O patuloy ka nasasaktan? Kung ikaw ay nasasaktan, ibig sabihin, itinanim sa iyong puso, sa iyong pagkatao, ang batas ng Diyos. Alam po ninyo yan kapag kaharap na ninyo ang Diyos. At kung sakali man, masaya ka pa rin sa iyong desisyon kapag kaharap mo ang Diyos, there is something wrong sa iyong konsyensya. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa ating konsyensya, hindi mo lamang sinuway ang Diyos sa kanyang utos, baka wala na rin puwang sa iyo ang Diyos kung sa pagharap mo sa Kanya ay wala na rin konsyensya. Tama ang Panginoon at hindi natin ito pwedeng pasubalian. Sasabihin ninyo, Father, marami naman ang gumagawa ng masama. Oo, marami ang gumagawa ng masama. Pero gusto ba ng Diyos yun? Kahit nga kami mga pari, gumagawa rin kami ng kasalanan. Gumagawa rin kami ng masama. Pero ang tanong, gusto ba ng Diyos yun? Masaya ba tayo kapag tayo gumagawa ng masama? Hindi po. Ang kasiyahan po natin ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Madali man, mahirap man, kalooban pa rin ng Diyos na masusunod. At laging sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, lagi po itong hindi madali. Kaya alam ko po ang inyong nararanasan, alam ko po ang inyong nararamdaman, hindi po madali. At sa buhay na ito, wala pong madali. Pero kahit na walang madali, ang pinakamahalaga ay yung masunod kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang kanyang utos. Amen.